mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon po. Although hindi magandang hapon sa mga binagyong lugar. Isa pang edisyon ng programang Break Time. Ito na, humahabol na sila kay Mayor Deo Macalma. At siyempre mga kaibigan, si Miss Thea mukhang hindi makakahabol. Mga kapartner ni Lakay Mayor, si Miss Jackie Recio. Miss Jackie, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Sir Ray. Kumusta ang binabagyo ngayon? Naku, talaga Oo no, nga, maraming dito nga mga ako sa lugar. may Pasay, Oo. malakas na ang hangin. Although tamtamang ulan pa lang. Pero medyo madilim, makulimlim din ang Yes, oo. ating kalangitan. Kaya mag-ingat pa rin po at magdala po tayo ng mga Correct. payong. Ang ating payong, mga payong. Ingat po tayo. Samantala, ito muna tayo mga kaibigan. Ibibigay ko ng mikropono kay Lakay Mayor Deo Macalma. RH Break Time! Andito naman sa paligid, parang ano na Miss Jackie, ha? Abay, parang... Akala ko nga lakay, alas 6 na eh. Ay, sinabi mo. Anong alas 6? Parang alas 7 na nga eh, ha? Grabe talaga dahil itong si Bagyong Christine. Ayan. Sa ating mga headlines, Bagyong Christine nasa karagatan na Ilocos Sur, signal number 3 sa 4 na probinsya sa norte at dito sa Metro Manila, signal number 2. Bagsik ng Bagyong Christine, 20 ang iniulat na namatay, 4 ang nawawala ayon sa PNP Bicol. Bagyong Christine, malabagyong Ondoy dahil sa matinding buhos ng ulan ayon sa OCD. LTA sa labas ng PAR, posibleng maging bagyo. Tatawagin sa pangalang Leon, ayon sa Pag-asa. Pangalan pala, nakatakot Grabe. na. Rescue and relief operations sa mabinahang lugar sa Bicol Region at Southern Luzon nagpapatuloy. Higit kalahating milyong Meralco customers nawalan ng supply ng kuryente epekto ng Bagyong Christine. Samantala, 59 na lugar sa Maguindanao del Sur binaha din. Mahigit 200 pamilya lumikas. Higit 8,000 mga pasahero na stranded sa mga pantalan, epekto pa rin ng Bagyong Christine. Naku, kasama yung team natin sa DZRH Operation Oo nga, Tulong Lakay. Miss Jackie, ha? Pero ang alam ko Na-stranded lakay, sila sa Quezon. Okay na ba sila? parang moving na daw sila lakay. Buti naman. At maraming salamat doon sa mga taga-Philippine Army na tumulong sa kanila. Samantala, investigasyon sa mga akusasyong pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy tinapos na kaagad ng Senado. At multang 20,000 piso sa late transfer of ownership sa mga segunda manong sasakyan, sinuspendi ng LTO. At ngayon sa detalye ng balita, unahin natin ang kalagayan ng Bagyong Christine. Nasa karagatan na sakop ng Southern Ilocos Sur ang bagyong si Christine. Ayon sa Pag-asa, namata ng bagyo sa karagatan ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Taglay ang lumakas pang hanging abot sa 75 km bawat oras. Malapit sa gitna at may bugso na 115 kph. At kumikilo sa Pakanluran, Timog Kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Ang signal number 3 nakataas ngayon sa Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 2 naman dito sa Metro Manila. Kasama na ang Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Ecija,
At kasama rin ang Zambales, signal number 2 rin sa probinsya ng Bataan, Pampanga, Bulacan. At siyempre Metro Manila, kasama na rin ang probinsya ng Rizal, Cavite, Batangas, hilagang bahagi ng Quezon, Pulilio Island at Lubang Islands. Signal number 1 nakatas naman sa probinsya ng Aklan, Capiz, Antique, Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar, hilangang bahagi ng Samar, Laguna at ibang bahagi ng Batangas. Signal number 2 rin number 1 din ang Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Mainland Palawan, Calamian Islands, Cuyo Islands, Kalayaan Islands at signal number 1 pa rin sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao at Burias Islands. At ayon sa Pag-asa, ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay inaasahan po ang malakas na bugso ng ulan. Kaya ingat po tayo, gawangan itong si Bagyong Christine. Napakamahinhin ang pangalan nito, Miss Jackie, pero Christine, ayan, parang babasaging kristal, ha? Kaya lang ang lupit, ha? Ayan, ang daming winasak na tahanan. May mga namatay pa, ha? Nakakapag ng trust issues. Abay, sana hindi na madagdagan yung 10 namatay. Malaki. At sa kaugnay na balita, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine. Ngunit may mas pinalawig na forecast ang Pag-asa. Sa 2 p.m. update ng Weather Bureau, nakikita nila ang senaryo na maglulup o iikot sa West Philippine Sea ang bagyo sa linggo, October 26, at babalik sa Philippine Area of Responsibility. Pero sabi ng Pag-asa, nakadepende ang senaryo na ito sa magiging kilos ng low pressure area na nasa silangan ng PAR na inaasahan ding magiging bagyo sa loob ng 24 oras. Oras na mapunta sa West Philippine Sea ang Bagyong Christine, mananatili pa rin ito sa severe tropical storm category sa susunod na 5 araw, ngunit hindi inaalis ang posibilidad na umabot ito sa typhoon category. Samantala, kapag naging bagyo ang low pressure area sa silangan ng Mindanao, tatawagin naman itong Leon. Leon, nakatakot ang pangalan niyan. Para ang bagsik ka. Sana naman itong Lakay kabaliktaran nito ni Christine na mabait yung pangalan, malakas. Ito naman Leon. Sana mahina. Ayan. Samantala, posible maging bagyo nga ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na namataan sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang LPA sa layong 2,295 mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Mataas ang tsansa na maging tropical depression ang naturang low pressure area sa loob ng 24 oras. At oras na pumasok sa bansa, ito ay tatawagin naman sa pangalang Bagyong Leon. Samantala, umakyat na sa 20 ang napaulat na namatay sa Bicol Region bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ito ay base sa tala ng Police Regional Office 5 as of 7 a.m. ngayong araw. Ayon kay PRO 5 Chief Brigadier General Andre Dizon, 7 sa mga napaulat na namatay ang mula sa Naga, 5 sa Catanduanes, 4 sa Albay at tig-iisa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Paliwanag ni Dizon, ang bilang ng mga napaulat na namatay sa Region 5 mula sa kanilang tala ay sasailalim pa umano sa validasyon ng DILG. Samantala, 4 naman umano ang napaulat na nawawala sa Bicol Region, 2 mula sa Masbate, 1 sa Camarines Sur at 1 rin sa Albay. Samantala, 4 naman ang namatay, kabilang 3 menor de edad. Matapos silang matabunan ng gumuhong lupa, landslide. Natabon ang kanilang bahay sa may Karamoran, Catanduanes. Ito ay sa gitna ng kasagsagan ng Bagyong Christine. Ayon sa isang kaanak ng mga namatay, siya ay nasa Quezon City nang malaman niyang natabunan ng gumong lupa ang kanilang bahay.
kung saan nasa loob ang kanyang anak, kapatid at mga pamangkin. Samantala, kasalukuyan nakataas pa rin ang signal number 1 sa Catanduanes kung saan dumaranas pa rin ng mga pag-ulan tulad dito sa Metro Manila. Sumampa na sa 2 milyong katao o 431,738 na pamilya ang apektado ng bagyong Christine. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga residente ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, gayon din sa Central Visayas at Eastern Visayas. May mga naaapektuhan din mula sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Cordillera Administrative Region. Iniulat ng NDRRMC na pinakamarami sa mga apektado ay sa Bicol Region na mahigit sa 1.6 milyon na individual, sumunod sa BARM na may 351,913. Batay din sa impormasyon ng ahensya, 7 ang napaulat na nasawi, 7 ang nawawala at 4 ang nasugatan sa Ilocos Region, Calabarzon at Bicol Region. Samantala, umabot naman sa 8,786 katao ang stranded ngayon sa 126 na pantalan sa buong Pilipinas dahil sa bagyong Christine. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard, 650 rito ay mula sa Southern Tagalog. 3,750 ay mula sa Bicol. 1,127 mula sa Eastern Visayas. 1,553 mula sa Northeastern Mindanao. 617 mula sa Central Visayas. 265 mula sa Western Visayas. At meron din may stranded na 674 mula naman sa Southern Visayas. Bukod dito ay kasalukuyan ding stranded ang aabot naman sa 2,725 na rolling cargos, 142 vessels at 65 motor bangkas. Kaya pinapayan po ang mga buwibiyahe na ipagpaliban muna ang kanyang paglalayag o kaya biyahe dahil nga sa masungit talagayan ng panahon gawa ng bagyong Christine. Maladelubyong ulan ang naranasan sa Sorsogon sa loob ng 27 hours dahil sa bagyong Christine. Sa panayam ni Mabel Arive sa gobernador ng Sorsogon na si Edwin Buboy Hamor sa programang Operation Tulong, sinabi nitong katumbas ng pang-6 na buwang pag-ulan ang naranasan nila sa isang bagsakan lamang. Ayon kay Governor Hamor, inabot ng 1 hanggang 2 oras bago humupa ang baha sa Sorsogon. 2 days ago, na talagang almost 27 hours kami inabot ng hagupit ng ulan, hindi hangin. Naiiba to ngayon kasi sabi ko nga, ang almost 6 months na dapat iulan, biniralan ng almost 27 hours. Kaya nung nag-high tide, sumabay yung high tide, kaya naapektuhan yung ibang lugar, binaha. It's been raining in Manila. Akala ko hanggang 3 months na ulan yung bumuhos. Abay, Hindi lang ay 6 na buwan na ulan ang ibinuhos sa loob ng 27 hours. At dahil nga dyan, mahabigan ay sinasabing maikukumpara sa bagyong Ondoy ang hagupit ng bagyong Christine. Sa panayam ng 2x2, sinabi naman ni OCD Administrator Assistant Secretary Ariel Nepomuceno na mahigit sa isang buwang ulan ang ibinuhos ng bagyo. Ayan, sa kanila isang buwan. Sabi ni Governor, 6 months. Batay sa pag-aaral ng Pag-asa, nasa 300 hanggang 400 mm ang average na rainfall na ibinuhos ng bagyong Christine mula October 22 hanggang 23. Malapit ang bilang nito sa 455 mm na ulang ibinuhos ng Super Typhoon Ondoy noong taong 2009. Sinabi ni Nepomuceno na 5 na ang napaulat na namatay. Umabot na ng 10, sir. Ayan. At pinangambang madadagdagan pa dahil sa napaulat na nawawala dulot ng pagragasa ng malakas na agos ng tubig at landslide.
Narito si Assistant Secretary Ariel Nepomuceno. Sigurado tayo madadagdag na po ito kasi merong 17 landslides na naiulat. 17 landslides. Opo, at sa ulat na yan, 10 yung missing, yung mga nawawala. Kaya't malamang yung official report tungkol sa mga namatay o number of casualties Madagdagan pa. within the day. It's been raining in Manila. Samantala nakapag-abot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 2.3 million pesos na halaga ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, sa porma ito ng food at non-food items na naipadala nila sa mga apektadong lokal na pamahalaan, partikular sa Albay, Camarines Sur at Sorsogon sa Bicol Region, Bacolod City sa Western Visayas at North Cotabato sa Sorsogon. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sapat ang kanilang stockpile ng pagkain sa lahat ng mga apektadong lugar na nasa halos 2 milyon. It's been raining in Manila. Babalikan natin ang pang detalye ng ating mga balita. Standby sa ating mga reports. Situation sa iba't ibang bahagi ng bansa na sinasalanta ng Bagyong Christine. Miss Jackie, habang pupunta tayo rito kanina, yung mga nadadaanan nating kalsada, sa lakas ng ulan, yung mga puno ay sumasayaw. Oo, Lakay, dito nga Akala rin sa mo may yung babagsak. Pasay. Oo. Akala mo yung tutumba. Ha? Oo, doon din sa amin, Lakay, sa may Quezon City, kagabi pa lang, may mga sanga na bumabagsak. Talagang nagkalat na yung mga sanga ng puno doon sa amin sa mga Quezon kalsada. City. Oo, Ayan. Lakay. Kaya ingat po tayo dahil ang sabi ng Pag-asa, abay ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay inaasam po ang malakas pa. Mas malakas na mga pag-ulan. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Abay, kumusta po kayo dyan? At lalo na ang ating mga magsasaka na sila rin ang lubos na napektuhan. Dahil yung kanang palay na aanihin sana, wala na, winasak na ni Christine. Oras sa ganap ng alas 4:33. Ang balitang ito ay hatid sa H Break Time. Raindrops are falling on my head, and just like the guy who's too big Oras sa ganap na alas 4:40. seems to fit Hatawin natin ang mga reports pero ulitin natin mahabigan signal number 3 ha. my head and Nakataas sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. some talking. Habang signal number 2 nakataas pa rin po dito sa Metro Manila. Aba, kagabi pa yan ha. Metro Manila at ganoon din kalapit na mga probinsya katulad ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Batangas. Samantala, alamin natin ang report mula sa Malacanang. Nasa ng Pangulong Marcos ngayon na Miss Let, nakamonitor ba dyan sa palasyo? Pero karagdagang teams at kagamitan para sa patuloy na pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine. Abay patunga sa Bicol Region kasi Bicol Region po ang grabeng sinalanta, Miss Jackie. Oo nga, Lakay. But that Grabe yung hanggang bubong na, alagpas sinabi bubong mo. na ang baha na naranasan doon. Bubong yung ibang bahay nga doon, tinangay na agos ha? I'm never Latest mula sa Malacanang, arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, nagpadala na ang Office of Civil Defense ng augmentation forces para tumulong sa rescue at relief operations sa Bicol Region kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni OCD Director Edgar Posadas na mayroong team at equipment mula sa Southern Luzon Command ng AFP ang pumunta na sa Bicol. Mayroon na rin anyang reinforcement teams mula sa Eastern Visayas. Ayon kay Posadas, isa pa rin sa pinakamalaking hamon sa kasalukuyan ay ang mataas na baha na humahadlang sa galaw ng equipment at mga tao. Binanggit rin ng opisyal na nakapreposition na ang 17 air assets sa Villamor at Cebu na nakahandang i-deploy sa sandaling gumanda ang panahon. Sabi ni Posada, sa Bicol Region pa rin nakatutok ang ongoing rescue efforts ng pamahalaan. Narito si Director Posada. Napasok na yung Polanggi at saka yung tama yung sabi ni Sec, no? Polanggi at saka Libon. So ang concentration natin ngayon yung mga baha pa dito sa Camarines Sur. Kasama yung Naga. Sabi ni Director Yukot, medyo meron pa tayong challenge dun sa ibang mga malalayong mga barangays and lugar, no?
But we are getting there with the augmentation ng SOLCOM and the Region 8 contingent. I'm sure malaking tulong yon. And with the assets ng armed forces, the readily deployable, that would address. And hopefully, pag gumanda ang panahon and then bumaba na ng konti yung pagbaha, then mas matututukan natin talaga yung mas puspusa na pagtulong. But Si Director Edgar Posadas ng OCD. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, Lakay. So may mga taga-OCD na nakabantay sa Malacanang at nagbibigay ng update sa Presidente. Lakay, kanina nagkaroon sila ng press briefing sa Malacanang and syempre, nagbigay na rin ng update sa Presidente. Kasama sa briefing kanina, Lakay, ang DSWD rin. Wala pa nga schedule ng Pangulo kung kailan napupunta ng Bicol Region, Miss Let? Wala pa, Lakay, sa ngayon. At sa Maynila, kumusta ang kalagayan ng panahon? Madilim ba? Malakas na ba ang ulan? Napakadilim, Lakay. Actually, alas 2 pa lang kanina, yung dilim parang alas 6 na lang. Oo nga eh. Gabi. Ayan, oo. Ayan. Yung ulan, hindi naman kalakasan, pero umuulan, nawawala, tapos, ayun, yun, Lakay. At saka nakatakot dito yung malakas na ihip ng hangin, paikot. Ayan. Oo, Lakay. At yun nga, kasi ang inaalala natin, yung sobrang dilim, baka biglang bumuhos yung malakas na ulan, tapos masundan ng pagbaha rin. Ayan. Maraming salamat, Miss Let. Ingat kayo dyan. Balikan niyo, Lakay. Mula sa Malacanang, dumakot tayo sa Kamara de Representantes sa Miss Jackie. Gobyerno dapat maglaan ng mas malaking pondo sa Disaster Risk Reduction Program. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Regonan. Miss Milky? Ilang malaking pondo sila ng gobyerno taon sa Disaster Risk Reduction Program. Malang Milky, masama ang signal mo kang binabayo ka na ni Christine, ha? Ayan, babalikan natin si Milky. Ikot ka ng konti, Milky. Ayan, lapit ka sa bintana. Ayan. Okay, proceed, Milky. Wala, talagang para kang hinahagupit ni Christine. Babalikan natin si Milky Regunan habang inaayos ang kanyang signal. Dumakita sa report ni Raymond Atmaas, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi raw siya kung dadalo sa hearing ng Senado hinggil sa war on drugs sa Lunes. Ayon kay Senator Coco Pimentel, bakit naman hindi sigurado, Raymond? The order is dead or alive. Relax lang, Dong, at maulan, may bagyo. Aris number 28, Raymond Atmaas, please come in. Raymond. Mayor, wala pang katiyakan kung dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs ng kanyang administrasyon sa araw ng Lunes, October 28. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na siyang talagang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, nag-aalangan na daw si Duterte na dumalo sa hearing. Pero sabi ni Pimentel, mas mabuting hintayin na lang ang araw ng Lunes kung siya ay darating o hindi. Dahil excited din ang mga miyembro ng committee at mahaba na ang listahan ng mga inibitahang mga resource persons. Sa panig ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ay paulit-ulit itong binanggit na personal o manong dadalaw sa hearing si dating Pangulong Duterte. Bata ito sa kanilang pag-usap noong nakarang weekend habang siya ay nag-iikot sa Davao. Binigyang din ni De La Rosa na siya din ay excited sa hearing dahil mabibigyan na siya ng pagkakataon na idepensa ang sarili sa mga akusasyon sa war on drugs at matanong ng personal ang mga testigo laban sa kanya gaya ni na Colonel Jovi Espinido at Kerwin Espinosa. Ito si RH12. Eka Raymond, nasaan ka ngayon, Raymond, at kumusta ang panahon dyan? Nasa Cavite ako ngayon, Mayor, at katatapos lamang ng buhos ng napakalakas na ulan na may kasabay na malakas na hangin. Wow, madilim ba dyan? Madilim din, Mayor, dito sa amin sa Cavite sa ngayon. Allah, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Raymond. Ay di, banggitin ko din lang, Mayor, dahil doon sa report pala ng bayanihan response ni Senator Bong Revilla na papunta ng Naga ay na-stranded doon sa San Fernando, Camarines Sur dahil daw sa taas ng tubig baha at ang nangyari, yung truck na lulan ng mga relief supplies ay ginamit mo ng pangtawid ng mga tao na magdamag na stranded sa isang bahagi
ng highway sa San Fernando, Camarines Sur. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Advance mula sa Cavite. At Cavite ha, Raymond, signal number 2 ngayon dyan. Inulit po natin mahabigan na public storm signal number 2 nakataas po sa Metro Manila. Kasama na ang Rizal, Cavite, Batangas, Quezon. Kasama rin po ang Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora Mountain Province, Ifugao, Abra, Kalinga at Quirino, Isabela at Batanes at Cagayan. Balikan natin si Milky Miss Jackie. Gobyerno dapat maglaan ng mas malaking pondo sa Disaster Risk Reduction Program. Sino nagsabi niyan? RH12 Milky Regonan. Miss Milky. Jackie at Lakay, kailangan ng malaking pondong inilalaan ng gobyerno taon-taon para sa Disaster Risk Reduction Program. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, taon-taon nakararanas ng malalakas na mga bagyo ang Pilipinas, kaya dapat may sapat na pondo para mas mabilis na nakararating ang tulong sa mga nasasalanta ng kalamidad. Sabi ni Castro, dapat mas malaki ang inilalaan sa Disaster Risk Reduction Program kumpara naman sa mga kontrobersyal na confidential and intelligence funds sa ilang government agencies. Hanggat kulang anya ang pondo para sa Disaster Risk Reduction Program, paulit-ulit ang problema sa baha at mabagal ang pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno sa mga biktima ng kalamidad. Dagdag pa ni Castro, baliwala ang mga flood control program ng gobyerno kung patuloy din ang operasyon ng malalaking korporasyon na nakasasira sa ating kapaligiran. Giting Castro, dapat papanagutin ang mga pribadong korporasyon na mga proyekto ay nakasasira sa kapaligiran at nagre-resulta sa pagbaha. Ako si Milky Regunan, nagulat para Milky, sa DZRH. Sa QC, kumusta dyan? Madilim, malakas ang ulan. Nako Lakay, napakadilim para maalas sa na ng gabi, pero manaka-naka, hindi masyadong malakas yung pag-ulan. Hihinto, tapos uulan, tapos sisigil siya ulit Lakay. Pero madilim ang kapaligiran. Ayan, at saka yung mga dahil labasan na opisina ngayon, ha? Matraffic man ang Milky at halos lahat ng mga motorista ay nagmamadali umuwi. Totoo yan, Lakay. At maghirap din yung mga commuter na makuha ng masasakyan nila, Lakay. Kaya mag-ingat. Lalo na yung mga susuong sa pagbaha, Lakay. At Jackie, alam mo naman, uso ngayon ng iba't ibang uri ng sakit. Ayan. Maraming salamat, Manang Milky. Nanahapon, Lakay. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan mula sa Kamara sa Quezon City. Dumawa tayo sa report ni Noche Kakas. Naku, tingnan nga natin ang Marikina River, ha? Abay, kumusta ang level ng tubig ng Marikina River, Noche, ha? Nagbabantay ba si Mayor Marcy Chodoro dyan? Alamin natin report mula kay Ari sa number 27. Noche Kakas, so please come in. Noche. Lakay at Jackie, dahil sa patuloy na pag-ulan, tumataas na Lakay ang antas ng tubig dito sa Marikina River. As of 4:30 ngayong hapon, Lakay, nasa 14.6 meters ang level ng tubig. Ilang metro bago ang first alarm na 15 meters. Ngunit ayon sa mga residente, dahil sa patuloy na pag-ulan ay hindi sila pakampante dahil ang ulan ay galing sa lalawigan ng Rizal na bumababa sa ilog ng Marikina. Medyo malayo pa rin na Lakay sa critical level na third alarm at lalong-lalo na rin yung mga nakatira dito sa gilid ng ilog. Samantala, Lakay, binabaybay naman natin ngayon itong Cavite-Laguna Expressway kung saan ay napakalakas ng ulan, halos sa zero visibility, Lakay. Itong kalsada sa sobrang lakas na hampas ng hangin at ng ulan. Ganon din kanina, Lakay, dito sa may area ng South Luzon Expressway. May mga reported na rin na Lakay at Jackie sa bayan ng Nasugbu, Batangas na sobrang taas na ang tubig baha. Kausap natin kanina si Councilor Dennis Pasible at sinabi niya na marami na silang inilikas na ngayon ay nasa evacuation center. Pagbibigay pa tayo ng update na kayo, karugnay nga ditong hagupit ng severe tropical storm Christine. Ayon sa 27... dyan sa lugar mo, Noche, kumusta ang ulan dyan? Naku, ito, saan bang
Marikina ba ito? Parang zero visibility na ito Lakay, binabaybay natin kanina ang South Luzon Expressway. Ano sa zero visibility, Lakay. At ayun, nandito na tayo sa Cavite Laguna Expressway. Going to Batangas tayo, Lakay. Napakalakas ng hangin at talagang maramdaman mo yung sipol, Lakay, ng sobrang lakas ng hangin. Kasabay din ng malakas na ulan. Kaya yung mga motorista talagang hindi sila pwedeng magpatakbo ng mabilis na dahil bubulaga na lang sa kanila. Yung mga barriers, no? Yung mga cone barriers ng Calax ay nagtumbahan na lang dahil sa sobrang lakas ng ulan. At saka kung kotse ang dala mo, Noche, kung light vehicle ang dala mo, dahan-dahan lang dahil minsan sa lakas ng hangin talagang uugain ka, tatangayin ka. Tama ka dyan, Lakay, mapapakabig ka talaga sa kanibela left and right dahil nasa sobrang lakas ng hangin na parang umiikot, Lakay, yung hangin, lalong-lalo na dito sa open area ng Cavite Laguna Expressway, Lakay. So, islex madilim, medyo may kalakasan ng ulan at malakas ang hangin. Tama ka dyan, Lakay. Malakas yung hangin at malakas din yung ulan. Okay, ingat, Noche Kakasa. Thank you, Noche. Alas sa inyo, Lakay at Mr. Jack. Samantala, dumagat sa report ni Ruel Saldico, ilang mapamilyang umaangal sa mahal na pagpaparenta na mapribadong may-ari ng speedboat sa Bula, Camarines Sur. Umaabot hanggang 15,000 pesos. Grabe wow. Naman. Ang ginawa pang negosyo yung kalamidad. Ano ba yan? Ayan, dapat nga kawang gawa na yan. Libre na sana yan. Walang yan naman ang mga ito. Abay, saan ba ito? Camarines Sur. Ipahabol natin yan kay Governor, silbang Governor dyan, Villafuerte, Ruel, ha? Abay, sakop ba ito ni General Andre Dizon, ha? Pakicheck nga ito, Kuyang General Andre Dizon Imago. Arrest number 18, Manoy. Ruel Saldico, please come in. Mayor Lakay, talagang marami ang mga nagreklamong mga ating mga kababayan. Ito sa bayan ng Bula, lalawigan ng Camarines Sur. Dahil nga itong bayan ng Bula at hindi pa kayo nakapasok-pasok dahil nga sa napakataas na level pa ng tubig, abot lampas pa ng tao. So hindi pa kayo makapasok para matanong din lampas ating tao, ha? Ang kapaabot na ng report sila, para lang daw sila ay saktuluhin, ay kailangan magkaroon ng presyo na nagkakalaga ng 15 to 20,000. Oo. At yun ang mga ating mga kababayan, at talagang 2 araw sila sa kanilang pinakabubong ng bahay, ay hindi sila makahanap ng ganung budget. Kaya nanawagan sila na kung maaari naman talagang maprioridad sila, dahil nga ngayon magagabi na naman, Mayor Lakay, hindi pa sila na-rescue ang iba. Pero ang iba na rescue na Mayor Lakay, yun nga lang ang iba naman ay kumakagat na doon sa presyo ng mga pribadong nagparenta ng kanilang ng bangka na may motorized bangka sa bayan ng Bula, Camarines Sur. At yan ang mga sitwasyon ng mga nangyayari, Mayor Lakay, dito sa lalawigan ng Camarines Sur, para naman ang iba ay makaalis lang sa kanilang bahay dahil nga malapit silang abutin nitong tubig baha na sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Pero ngayon, ilan pa ang nanawagan ng tulong, Mayor Lakay, at ayon naman kay Police Brigadier General Dizon, ngayon sana ating makapanayam, subalit sinabi niya ay ang gawin kanilang OCD, Office of Civil Defense meeting sa mga oras na ito. So, Mayor Lakay, ang update mula dito sa Manoy, saan eksaktong lugar ka? Kumusta ang kalagayan ng panahon dyan? Malakas pa ba ang ulan? Ang eksaktong lugar ko ngayon, Mayor Lakay, boundary ng Labua at Iriga City. Makulimlim, Mayor Lakay, ang panahon na posibleng nagabadya ng pagbagsak ng ulan. At ang dito, ang kalangitan at talagang akala mo gabi na ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ayan. So, meron na kayo ang ating pag-ikot, at kanina meron tayong natulungan na isang mga estudyante, 10 mga estudyante na nasa boarding house nila, hindi makalabas at walang pagkain sa mga oras na ito.
Wow. So, lakay ang ating update mula dito sa Bicol, sa bayan ng Nabo at sa Bound ng Irigan City. Ito si RH8 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel Saldico. At inuulit natin bago natin tawagin si Edniel Miss Jackie, ha? Abay, ang DSRS po ay meron tayong fund drive, Operation Tulong Fund Drive para sa mga biktima po ng bagyong Christine. At para sa mga nais pong mag-donate ng cash, abay, pwede nyo i-deposit sa Metrobank. Ang ating account name ay MBC Operation Tulong Incorporated at ang account number ay 6407-6400-86412. Ayan po ang nandyan po sa aming TV screen at meron din sa BDO ang account name MBC Operation Tulong Incorporated 000-0803-5635. Ulitin natin ang account number ng MBC Operation Tulong sa BDO ay 0005-0803-5635. At nagpapasalamat tayo dun sa isang kababayan natin, Miss Jackie. Ayan, tumawag sa atin at ayaw niyang magpabanggit ng pangalan na Miss Jackie. Okay. Ayan, Good Samaritan ika nga. At alam mo kung magkano kanyang pledge? Magkano, Lakay? Ayan, idodonate para sa ating mga kababayang biktima ng kalamidad dyan sa Bicol Region. Hulaan mo kung magkano? 6 digits ba yan, Lakay? Aba, nadali mo. 1 million, Miss Jackie, ha? Kaya yung pong nag-pledge po at dahil hindi na umabot sa bangko ay baka bukas o Lunes ibibigay yung donation na 1 million pesos po, mahabigan, para po sa mga biktima ng bagyong Christine dyan po sa Bicol Region. Maraming salamat po. Bossing, ayan. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ni Lord dahil sa inyong taos-pusong pagtulong. Ayan, kita mo ayaw magpabanggit ng pangalan Miss Jackie, ha? Ayan, maraming salamat po. At tinatawagan na natin yung iba pang mga dyan, mga kumpanya, ha? Nanawagan tayo sa mga may-ari ng Absolute, ano pa bing rainforest tuloy. Ano ba yung mga pangalan ng bottled water kailangan na ating mga kababayan sa Bicol Region? Ang naaalala ko, Lakay, Summit. Ayan, Summit. Ayan. Absolute, ano pa? Wilkins, ayan. Nature Spring. Ayan, Nature Spring. Ayan. At siguro pati po yung may mga water station dyan. Baka nais po ninyong mag-donate. Yan po ang kailangan ng ating mga kababayan. Dahil wala po silang mainom na malinis na tubig ngayon dun sa Bicol. Naku, Diyos ko. Eto na, patungong Bicol, kaya lang stranded. Miss Jackie, tawagin mo. Ayan. OCD, ayaw pa kampante kahit si Edniel. Ito, Lakay. Ito yung report niya. Bukod Okay. dun sa update din sa ating Operation Tulong na papunta nga ng Bicol, itong OCD, ayaw pa kampante kahit mild ang landfall ng Bagyong Christine. Mild pa ba yun? Mild ang landfall ng Bagyong Christine sa Isabela kaysa sa epekto sa Bicol. Sa detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Lakay at Miss Jackie, narito tayo sa bahagi ng Ginayangan, Quezon Province pa rin, Lakay. Nasa Quezon ka pa rin. Signal number 2 dyan. Na mula nang tumulak itong DZRH sa MBC Operation Tulong para nga sa relief operations natin sa Bicol. Naging problema natin, Lakay, yung sarado kalye. Partikular yung highway kanina sa Lopez, Quezon patungong Calawag dahil hindi pinagdadaanan bunsod ng pagtaas ng tubig kaninang umaga. Stranded tuloy hindi lamang yung ating team, hindi maging kilo-kilometrong mga private motorist at container truck na mag-atid ng mga produkto sa Region 5. Punta sa mga tinulungan tayo ng Philippine Army sa ng bukatihan. Pinangungunahan Lieutenant General Roy Galido para makahanap ng alternatibong daanan. Pinuntahan tayo kanina at ngayon inuso sa atin yung ibang mga pwedeng daanan. O papansin mo sa ating mga video, sinuong ng convoy natin, Lakay, mga rough roads at mga binahang tulay na pwede namang daanan
para pang maihatid itong karga-karga nating tulong para sa initially 9,000 katao dyan sa Bicol Region. Malayo-layo pala kayo, Jackie, itong ating tinatak patungong Naga City. Tama ituturing ang hardest hit ng mga pagbaha. Batay na rin doon sa assessment ng OCD Region 5 sa katauhan ni Director Claudio Yucot. Mukhang dito na talaga tayo aabutan ng magdamag, lalo pat mula kanina umaga lakay sa pag-report ko sa damdaming bayan ay walang puklat yung ulan. Dito pa rin sa Quezon, kahit yung mata ng Bagyong Christine ay nando na sa northern part ng Luzon. Ang Office of Civil Defense ayaw magpakampante kahit batay sa kanilang initial assessment, no casualties sa Isabela, talagang Bicol lakay ang tinamaan itong epekto ng bagyo. Edniel, itong video mo rito, kaninang hapon pa yata ito, ngayon madilim na Ayan, di ba madilim dyan sa Quezon ngayon? Ngayong alas 5 na ng hapon? Kamusta na ang lagay ng panahon dyan, Edniel? Madilim lakay at lalo pat sabi ko nga, tuloy-tuloy ang ulan. Hindi naman buhos, pero hindi rin umaraw mula nung kaninang umaga. Yung mga video natin lakay, pinakauli dyan yung mga rough road na ipinasa natin sapagkat ang hirap nilang signal at maging yung parehong major telco, yung dalawang major telco ay mahirap yung signal, palipat-lipat tayo at hindi agad-agad basta-basta pagdala. Pero ang sitwasyon dito sa Quezon, Di mo dinala yung padala ni parang Elon Musk na natin, ha? Starlink. Ayan, dapat yun ang ginagamit ninyo, ha? Ayan. Mahirap lang kayo gamitin sa moving kapag moving ka. Ganun ba? Kapag ang ibabaw ng plato ng Starlink may puno o may ulap na makapal, gaya ngayon maulan, hindi ma-detect masyado. Kaya ganun ba yun? Sensitive. Ang safest way to use Starlink ay kapag still ka talaga at meron ka ng spot para mag-standby kagaya kaninang umaga. Pero pag ganito na inaabol natin yung oras at yung natitirang sikat ng araw para makapunta sa medyo strategic na lugar ay nakadepende tayo pa rin sa signal ng telco. Si Wonder Woman, kumusta? Ayan, baka mamaya yung mga itlog natin at saka sahog na manok para sa ating hot meals. Abay, safe ba yan? Nakalagay ba sa may yelo ba yung ating mga lalagyan dyan? Coleman? Ligtas na lakay, may sariling kasi limang sasakyan to, may sariling sasakyan para doon sa mga sangkap. Ayun. At pagkain. Kapag kami ay nagutom lakay, hindi namin ginagalaw, promise. Ayan. Bilang daw yan. Ayan, bilang na bilang yan, ha? Ayan. Bilang. At saka yung kung medyo ginigano kayo dyan, may pinadala ko, Sherwin, na vitamin E dyan, Kaya lang, 3 kutsarita lang, ha? Baka masobrahan, ha? Yung vitamin Emperador Light, ha? Natiling positibo at hopeful itong team ng DZRH MBC Operation Tulong na by tomorrow or later on may bibigay na nga itong mga pagkain ito para doon sa mga pinaka-nangangailangan epekto ng Bagyong Christine. Sabihin mo na rin kay Operation Tulong Queen, Wonder Woman, para lalong ganahan kasi nag-aalala baka daw kapusin yung budget natin. Abay, meron nag-place ng 1 milyon. 1 million para sa mga biktima ng bagyo dyan sa Bicol Region, Edniel. Ayaw magpabanggit ng pangalan. Kaibigan natin. Mabuting balita yan lang, lalo pat yung plano natin ngayon, initial trip lamang ito. At may extend pa ito kapag ito nga ay ma-materialize itong donation. At maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy na ginagamit ng MBCD ZRH para sa inyong mapuputing puso. Thank you. Maraming salamat, Edniel Parosa, at kasama ang team ng DZRH Operation Tulong. Abay, na-stranded po sila, mga kaibigan, nasa Quezon pa rin. Dapat nasa Zamboanga na kayo, Oo nga, di ba pa lang yun, kumbaga kanina madaling araw pa sila umalis. Wala pa halos sa kalahati, nalakay sa papuntang Naga. Oo, malayo pa yan, ilang oras pa yan, ha? Anyway, pasaan mo darating din sila dyan. Samantala sa ating, may balitang sports tayo? Lakay. May laro ba ng basketball ngayon? Kahit rain or shine? Tuloy pa rin?
mga laro ng NCCAA bukas suspendido Ayan. dahil sa bagyong Christine. Sa detalye RH53. Pero ang hindi suspendido, Miss Jackie, ayan, nadaanan ko kanina, ha, yung motor show, ha, ayan, dyan sa World Trade. Abay, matraffic dyan, andayan pa rin nagpupuntahan. Akala ko traffic galing ka na dahil ba sa sa motor ulan. show, Lakay Ray, ha, ayan, dyan sa World Trade. Matraffic, ha, yung mga mahilig talaga sa kotse, rain or shine, andyan sila, ha. Akala ko naman matraffic dahil sa ulan at baha. Hindi pala, Lakay. Hindi, dahil ang daming car enthusiast. Ayan, andyan sa World Trade kahit bumabagyo. Okay, si Kristan. And mga laro ng NCCAA bukas suspendido dahil sa bagyong Christine. Sa detalye RH53 Kristan Karag. Kristan? Walang laro ang men's basketball tournament ng NCAA bukas dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Christine. Inanunsyo ng NCAA ngayong araw na hindi tuloy ang laro sa pagitan Arellano University Chiefs at Mapua Cardinals na magaganap dapat sa San Juan Arena. Pinagpaliban din ang laro sa pagitan San Beda Red Lions at San Sebastian College Stags na katakda rin dapat bukas sa San Juan Arena. Manakinansela rin ng NCAA ang malaro nila noong Martes dahil sa bagyong Christine. Kasalukuyang wala pang anunsyo ang Collegiate League ukol sa bagong schedule ng mga pinagpalibang laro. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan Karag. Ayan, magandang hapon, Attorney Vladimir Amir Putin Pilaes Momo. Sabi niya ko yung day dito sa Quezon City, parang alas 7 na ng gabi, madilim at tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Sabi ni Kuya James Dogondon, saan ka Kuya James Dogondon? Saang lugar ba yan? Las Piñas, ha? Wala ring tigil ang pag-ulan, pero hindi naman kalakasan, pero madilim, ha? At saka mahangin. Ayan, sabi ni Gayem Lando Coloman ng Pinili, Ilocos Norte, bagamat doon ay signal number 1 ba sa Ilocos Norte, Lando, ha? Abay, arbis-arbis lang, ambun lang ang ulan doon sa Ilocos. At sabi Dr. Ruel Aguila, ayan, malakas daw ang ulan. Anong kulay green na sinasabi mo? Samantala, inuulit natin mga habigan, ha? Signal number 2, ha? Nakatas pa rin po dito sa Metro Manila, kasama na ang mga kalapit na probinsya katulad ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at ganun din Cavite, Batangas at Quezon, Pulillo Islands at Lubang Islands. Signal number 2. Kaya ingat-ingat po tayo at siyempre dun sa Northern Luzon. Signal number 2 rin po ang Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino. At ito ang signal number 3, Benguet, Ilocos Sur, Kinamanon, Chabit, La Union at Pangasinan. At yan po ang kabuuan nating programang Break Time at sa ating special coverage. Pero wala po kaming tulugan dito sa DZRH ngayon po, mahabigan, ha? Ayan, tuloy-tuloy ating special coverage at mamaya susunod po ang tambalan ni Chairman of the Board sa ating mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pansamantala, ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petrocarpus, ako po si Jackie Resho. Ayan, at ingat-ingat po tayo at sa lahat ng mga obispo, ha? Lahat ng mga religious leaders, pwede po ba, ha? Manalangin po tayong lahat ng Orasio Imperata at nang sa ganon ay rain, go away na, ha? Bye-bye, ingat, stay safe. Tayo. Bahay lang, ha? Magsawa kayo sa panood ng Netflix. Oh. Ayan, at ingat. uminom ng hot chocolate. Ayan. Bye-bye, ingat. Magandang hapon po. Ayan, na parang gabi na. This time check is brought to you by AC